tao ito. Okay? At tinatawag din tayong bride. At ngayon, wife. Okay? Or Christian. Or mga mananampalataya. O mga tagasunod. Iyan po ang church. Kaya kung ikaw, ang pinagaganda mo lang bahay, hindi po yun, although magandang pagandahin ito. Malagay natin to ng mga 2 pang aircon. May stage din na mataas. Okay, so hindi po masama yun. Ngayon, yung pong salita, kasi the beauty of the church, sa tinignan ko po ang kahulugan ng salitang beauty, kumbaga attractive siya. So dapat ang church o ang believer, attractive siya sa paningin ng Diyos at maging ng tao. Ngayon, ano ang pang-attract mo sa tao? Dahil ang beauty pala is attractive. Paano mo na-attract ang tao? Kung po sa kahapon, hindi po sila magyayaya. Kasi katatapos lang ng Bible study kahapon. Pero bukas pinababalik kami. So mayroong bagay na nakapag-attract sa kanila. So yan po ang church. Ngayon, ang tanong, ano ang pang-attract mo sa tao? Kasi attractive daw tayo eh. Yan po ang beauty na tinutukoy. Kumbaga, good looking. Okay, so hindi po ito dahil gwapo ka o ay maganda ka, hindi yun. Merong magandang nakikita sa iyo ang tao. Ang tanong, anong maganda ang nakikita sa iyo ng tao? Para siya maakit mo. Di ba? Ako natin. So yan po ang church. Iyan ang beauty ng church. Attractive ka, good looking ka sa tao, lalo na sa Diyos. Amen. Ano pa? Kumbaga malinis. Ang church po, malinis po yan. Ang tunay na church. Kaya nga sanctification sanctified. Amen. So ang tanong, sanctified ka ba? Malinis ka ba? At orderliness, kaayusan. Ang church po ay maayos. Hindi ikaw yung matampuhin hanggang ngayon, matampuhin pa. Hindi po yan, hindi yan church. Yung matampuhin ka pa rin. Lagi kapag may sama ng loob. Hindi po yan church. Hindi po yan yung mga alagad ni Kristo. Ang mga alagad ni Kristo, mamaya-maya, titingnan po natin ang karakter ni Paul bilang church. Amen. Ang isang church, o ang kagandahan ng isang church, organisado po ang buhay niya. Hindi siya yung magulo na Kristiyano o iglesia. At siya ay kaibig-ibig sa mata ng Diyos. Pero kung ang Diyos nagalit sa iyo dahil walang makitang magandang karakter sa iyo, yun po ang problema. So dapat kaibig-ibig ka sa mata ng Diyos. Amen. Now, tiningnan ko po sa dictionary yung salitang beauty or character. Ang sabi po rito, the quality or group of qualities in a person or thing that gives pleasure to the senses or the mind. Ano po sabi? Ano yung quality? Kalidad. Ang kalidad ng mga grupo ng kalidad sa isang tao o sa isang bagay na nagbibigay kasiyahan sa mga pandama or ng kaisipan. Yan po ang salitang beauty. Amen. So kung wala ka nito, napapasaya mo ba ang Diyos? Di ba? Now, dito po sa
prophet. And then, balik tayo sa Bible. Kasi mga kapatid, gusto ko inano ko ito, dahil tayo po ay hindi na po second coming. Ito pong ating kinalalagyan, buhay na po ito. Karakter po ito. Pag wala ito sa'yo, huwag kang umasa, nakasama ka. Kasi sabi po ng propeta, karakter lang ang madadala mo doon. Kaya kung hindi ka pa rin nagbabago, ayusin mo na. Kasi yung karakter mo ang magdadala sa'yo doon. Pag hindi ka naayos, maiwan ka. Okay, nasabi ko na po yan. At sinabi po yan ng propeta. Okay, so, ang sabi po rito, ito madalas ko po itong mabanggit sa mga mensahe ko. Sa 1 Samuel, sabi ng mensahe, chapter 16, verse 7, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance. Kasi inutusan po dito si Samuel ng Diyos na ng hari na papalit kay sino yung papalitan niya? Si Saul. Kasi hindi po natuwa ang Diyos kay Saul bilang hari. Nilagay siya, inanoint din siya ni Samuel, pero nakitaan si Samuel ng Diyos. Si Saul, hindi siya tamang hari. So makikita nyo ang Diyos, kapag hindi ka nagustuhan, tatanggalin ka. So kaya magpapalit dito si Lord ng hari sa Israel dahil hindi niya nagustuhan yung hari na Saul. Ngayon, 7 po ang magkakapatid ni David. Bunso si David, 7. Ngayon yung una, i-anoint na sana ni Samuel kasi malaking lalaki, matikas, warrior, sundalo. Ito ng Biblia. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance. Huwag kang titingin sa kanyang anyo. Or on the height of his stature. Matangkad kasi. Malaking tao yung nakita natipuhan na ni Samuel . Okay na ito. Pero sabi ni Lord, huwag kang titingin dyan. Or on the height of his stature. Because I have refused him. So hindi po ito pagalingan dahil magaling ka, nag-aral ka. Hindi po yan ang ni Lord. Okay, sabi niya, Because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth. Hindi tumitingin ang Diyos sa katulad ng paningin ng tao. For man looketh on the outward appearance. So ang tao daw tumitingin sa panlabas. But the Lord looketh on the heart. So ang tanong ngayon, kung i-check ba ni Lord ang puso natin, okay ka? Kasi dito po sabi ni Jeremiah, ang puso ay magdaraya. Nakangitiin sa'yo sa harap mo, pero merong galit. At hindi mo maiwasan, dahil may galit yan, magbubulong-bulungan yan. Hindi mo yun may tatago kay Lord. Alam ng Diyos ang puso ng tao. Paano mo yan may tatago kay Lord? Amen. But the Lord looketh on the heart. Kaya kung i-check ngayon ni Lord ang puso natin, kumusta kaya? Maganda kaya? Malinis kaya yan? Good looking kaya ang kay Lord? Attractive kaya kay Lord yung puso mo ngayon? Kasi importante nga mga kapatid, ito ang dapat nating iayos ngayon yung karakter. Amen. An exposition of the 7 church ages. Sabi po rito,
Character is a victory. Bakit victory? Not a gift. Victory bakit? Kasi, halimbawa, chismosa ka. Paano mo yun i-overcome yan? Pero kaya mong i-overcome. Ano mang bagay na mali mong karakter, magiging maganda yan kung nakapag-overcome ka. Pero kung hindi ka overcomer, kaya sabi ni Brother, character is a victory. Napagtagumpayan mo yan, kaya naging ganyan, maganda ang karakter mo, naging attractive sa mata ng Diyos, na overcome mo yan. Kumbaga, pinagsikapan mo talagang magtagumpay. A man without character can't reign because power apart from character is satanic. So kaya napakahalaga po ng character, mga kapatid. Kaya kung ang karakter natin, ganun pa rin, mula noong dumalo ka nung unang-una, ang gadnatan, wala pa rin pagbabago. Iyon ka pa rin. Anong na-overcome mo? Angga po. Amen. So magtatapos na ang mundo hanggang ngayon hindi ka pa nagtatagumpay. Kawawa ka naman. Nagsayang ka ng panahon sa pagdalo mo. Sinayang mo yung panahon na dapat sana marami. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, mga kapatid, ang Kristiyano po dapat pasulong, umaabante. Lalo na sa karakter. Kung ikaw noon failure, dapat ngayon overcomer ka na. Dapat ngayon maganda na ang nilalaman ng isip at puso natin. But power with character is fit to rule. Amen. Okay. Now, saw God hiding himself in simplicity. 14. Now I think it's our duty to make the inside right. O yan. Ano sabi? Duty. Duty pala natin alin? To make the inside right. Maging tama yung ating panloob. Duty pala natin yun. Kasi, ano nga yung victory na pagtagumpayan mo, may ginawa ka. So, ikaw ang gagawa noon, doon sa panloob mo. Amen? Sabi niya, I think it's our duty to make the inside right. By the grace of God. To be so grateful to God that this will just not only be a beautiful building that will come to. Hindi ito. But may everyone who comes in see the beautiful characteristic of Jesus Christ in every person that comes in. Ayun. So, hindi masama na mapaganda yung church, building, ang loob ng church. Pero, sabi niya, higit sa lahat, may makita sa mga bawat dumadalo yung persona ni Lord sa bawat tao. Hindi ito, okay, wala namang masama. Ako gusto ko mapaganda ito. Pero ang tinitingnan ni Lord yung mga nakaupo, yung mga dumadalo. Anong klaseng persona yan? Anong klaseng iglesia yan? Hindi ito. Pero sabi ko nga sa inyo, gagawin natin 3 ganito kalaki at 2 palapag. Wala masama.
adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel. Pero ulitin ko walang masama siguro kung maganda ang motibo mo. Pero kung ulitin ko, kung ito'y parang nagyayabang ka, na masabing higit ka sa kanila, hindi yun ang hindi maganda. But let it be that hidden man, ayun, yung panloob na naman, of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Anong tinitingnan ni Lord dito? Okay? But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, hindi nasisira, even the ornament of a meek and quiet spirit. Yan yung mga karakter. Which is in the sight of God of great price. So lagi po tayo kasing magsusulit sa Diyos kahit ano ang tingin sa iyo ng Diyos. Amen. Okay. For after this manner, in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husband. So ang karakter po ng babae, nagpapasakop sila sa mga lalaking asawa. Hindi po leader ang babae. Hindi po babae ang namumuno sa bahay. Lalaki. Kasi po napakaraming bahay, ang hari, babae. Yung lalaki na, para walang away, tanggap na lang. Hindi po maganda yan. Jezebel spirit po yan. Na kapag ka ang namumuno sa bahay, babae, Jezebel, Antichrist po yan. Si Brother Branham po yan. Ituro ko na sa inyo yung dominant woman. Antichrist po yan. Jezebelian spirit. So dapat the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husband. Kung ang babae ang namumuno sa bahay, Antikristo po iyan. Antichrist. Dapat pasakop ang babae sa lalaki. Ikaw magiging leader sa bahay, Antikristo ka, mga kapatid. Mabuti wala niyan dito. Wala. Salamat sa Diyos, wala. Pero ulitin ko, mga kapatid, magiging Antikristo ka kung ikaw ang namumuno, ikaw nasusunod sa bahay, hindi ang lalaki. Isa kang Antikristo. Dito po sa magbukas po muna tayo sa para makita nyo ang karakter ni Paul. 1 Corinthians chapter 4. Magandang karakter. Ano mga karakter nila? Okay? Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Meron ba, nagtatangi ba ang Diyos? Sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Pero may mga tao na ang tingin niya sa sarili niya mataas. Hindi po yung pwede kay Lord. Dito sa atin, pantay-pantay po tayo dito. Although, siyempre tatay niyo ako. Sa church, di ba? Kailangan mo rin irespeto ang tatay mo. Okay, so sabi niya,
At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ayan. Meron ka bang pag-aari na hindi galing sa Diyos? Kaya may mga ano na dahil may pera siya, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Pero ulitin ko mga kapatid, sa mata ng Diyos, hindi po tayo dapat ganon. Okay? Ngunit, kung tinanggap mo, ay bakit mo pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? O ngayon, kung iyan pala galing din sa Diyos, bakit nagyayabang ka? Na parang hindi galing sa Diyos yan. Kung ano man mga kapatid, meron tayo, hindi po natin yung pag-aari. Kasi pagka itinuring mong sayo yan, magiging maramot ka. Pero kung ang turing mo sa meron ka, kay Lord yan, bukas ang kamay mo. Pero bakit may mga sarado? Kasi ang alam niya, siya ang may-ari. Kaya nagiging maramot ang tao mga kapatid kasi ang pagkakaalam niya, akin ito. Hindi niya makita na kung wala ang Diyos, hindi siya nagkaroon yan. Nakita niyo ba ang karakter ng isang totoong Kristiyano? Hindi niya inaaring kanya. Dahil sabi po ng Psalms 24:1, ang lahat ng kayamanan, lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Wala tayong pag-aari mga kapatid. Pero sa isang tamang karakter ng Kristiyano, makikita niyan, hindi ako ang may-ari nito. Okay. 8. Kayo'y mga busog na. Ayun. Nagpatsyatsa ito. Nagpasarap ito. Yung mga kapatiran niya, hindi man niya lang matapunan. Kayo'y mga busog na. Wala niyan dito. Na hindi niya man lang maalala yung kapatid. Hindi niya man lang naitanong ano kaya ulam ni pastor. Bahala si pastor buhay niya. Amen? So sabi ni kayo'y mga busog na. Kayo'y mayayaman na. Kayo'y nangaghari nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami na may mga haring kasama niyo. Sana nga kasama kami sa masarap niyong buhay. Hindi natikman ni Pablo siguro ito. Kaya inano niya mga tao. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Ayan. Sila yung mga pinaka. Kumbaga, bilang apostol, sila yung pinakamababang uri na tao. Nakita nyo? Ang mga totoong Kristiyano, mababa po sila. Siguro kung tayo, apostol. Siguro, apostol ako. Pero sila, sabi ni Paul, kami ang pinakamababa. Mga kahuli-hulihan sa lahat. Na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan. Para si Jesus Christ. Sapagkat kami ginawang panuorin ng sanglibutan. At ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga mangmang dahil kay Kristo. So sa tingin ng mga tao. Ngunit kayo'y marunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapwat kami ay walang kapurihan. Iyan po ang mga Kristiyano, parang wala. Hindi po tayo dapat ganon. Dahil may pera tayo, ang tinginan natin sa iba, parang maliit. No. Naalala niyo yung kasalan na kwento ng prophet? Na mayroong isang lugar sa, na pag may kasalan, iba-iba ang dumarating na tao, mga mahirap, mga farmer, mga magsasaka, mga karpintero, meron namang mayaman. Ngayon, ang ginagawa doon sa pintuan, pagpasok sa kasalan, lahat po ay sinusuotan ng uniform ng pangkasal. Kaya pagsuot na nila ang damit pangkasal, hindi mo na alam kung sino ang mayaman dyan. Pare-pareho ang suot. Iyan po ang Kristiyano. Wala na ditong mataas. Nasa loob ka ng ng Panginoon. Hindi mo na pwedeng gamitin yung may pera ka. Na ikaw ay nag-aral.
Wala na po yan sa Panginoon. Sa loob ng iglesia ng Panginoon, pantay-pantay po tayo dito. Amen. O si Brother Branham nga, grade 7. O, yun, first year high school. Pero propeta. Hindi po tumitingin si Lord dyan, nag-aral ka. Ang tinitingnan ni Lord, mapapakinabangan ka ba ni Lord? O hindi? So pag mapapakinabangan ka, ay, welcome ka. Amen. Okay. 11. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami. O yan, yung naranasan ni Paul. Walang makain. Parang naranasan ko ito. Nangauuhaw at mga hubad. Ayan, siguro naranasan din ni Paul yung t-shirt niya, Hinebra San Miguel, ano ha? At mga tinampal. At wala kaming tiyak na tahanan. Uy, walang sariling bahay si Pablo. Parang ako na naman ito ah. Ha? Okay. At kami nagpapagal, na nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Oo, nagtatrabaho si Paul. Kaya pala gumagawa si Paul ng tent. Ang hanap buhay ni Paul noon, dahil wala pang nagsusuporta sa kanya, parang ako rin mga kapatid, noong wala pa akong supporter, wala pang membro na nagbibigay ng offering, nagpipainting pa rin ako. Sa Bicol, yan pinangbuhay ko sa pamilya ko. Makagawa ako ng 2 kwadro. May ibang pambiling bigas na kami. Araw-araw yon. Sabi niya, bagamat inuupasala, ay kami nangagpapala. O nagagawa pa ni Paul ang magbigay. Bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami. Ayan po ang Kristiyano. Mararanasan mo minsan usig. Alang-alang sa katotohanan, may uusig ka. Pero nagtitiis. Yung iba, sumasabay na lang para hindi mausig, ano? Tama? Sabayan ko na lang ito. Okay, sa usigin pa ako nito. Pareho na kayo. Hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamagitan. Kahit na niya magkaroon kayo ng libu-libong tagapagturo, ako ang tatay niyo. Kaya kahit yung mga lumilipat ng pastor, hindi po yan biblical. Kahit saan siya pumunta, ang tatay niya kung sino yung pastor na ano. Amen? Maliban kung kasama yan sa amuno mo kay Lord. Nagagamitin ka ni Lord sa Amerika, gagamitin ka ni Lord sa kung saan bansa o sa among bayan. Amen? Dahil may kanya-kanya po tayong ministry. Amen? Kung saan gagamitin ni Lord. Pero, ang pastor mo hindi po mababago yun kung sino ang nanganak sa'yo. Amen? Ipinamamanhi ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. So, ginawa ni Pablong pattern ang sarili niya para makita ng mga membro niya kung anong karakter dapat ang Kristiyano. Amen? Dahil dito'y aking sino... Okay, so, balik po tayo dito. Okay, may napupulot ba tayo? Dahil gusto ko po itong maano natin dahil para hindi po masayang yung ating pagod. Ito pong third coming, ano na po ito? Karakter po ito. Amen? Ngayon, pag hindi po naayos ng ating karakter, sayang.
Nandiyan po ito sa inyong sa Branham Quotes. Oh. Sabi po ng the church has always counted membership. Sa mga relihiyon, ang iba po ang kanilang pananaw. Pag sinabing church, yung bilang ng membro ang kanilang tinitingnan. Okay, so iyan po ang ng mga relihiyon. Paramihan, ay mas marami kami. Tingnan nyo naman ang bilang namin. Libo-libo ang dumadalo. Yan ang pananaw ng mga relihiyon. Paramihan. Kaya pagka ang membro mo kaunti, ang tingin sa iyo maliit. Ang tinitingala nila na church, yung maraming membro. Malaking simbahan. Pero sabi rito, God counts character, not membership. Ang tinitingnan ni Lord, hindi yung dami. Ang tinitingnan niya yung tamang karakter ng mga dumadalo. Kasi kahit milyon-milyon ang dumadalo dyan, pero dispalinghado, mali ang karakter, hindi po yan kabilang o kaya not counted po yan sa Diyos. Kasi God counts character, not membership. What you read, what you do, molds your character. So, ang nag-aano pala sa ating character, yung mga ginagawa natin. Ayun ang nagmumold, sabi. Okay, sabi niya, it tells what you are. So, yung character mo ang magsasabi kung sino ka. Hindi mo yun may tatago. Anong character meron ka? Ikaw yun. Hindi mo yun may tatago. Lalo na sa Panginoon, hindi mo may tatago kung sino ka. Kapatid. It tells what you are. Your works will prove what your character is. Ano sabi? Your works. Yung mga ginagawa mo, ang magpapatotoo kung anong character meron ka. Yung mga ginagawa mo. Kasi ikaw yun eh. Your character is known by the works that you do. Ano ba? Sa Branham Quotes, character. Yan. Your works will prove what your character is. Your character is known by the works that you do. So paano mo yan may itatago? Nagawain mo yan. At doon makikilala kung sino ka sa karakter mo. Kasi ikaw yun eh. Paano mo yan itatago? Nature mo yan. Kung anong ginagawa mo, yan ang kasi ang nature mo. Maaaring makapagtago ka, isang beses, dalawang beses, nakapagkunwari ka, pero babalik at babalik ka kasi yung nature mo ka, yung karakter mo, kasi yung character is your nature. Paano mo yan maitatago? Babalik ka dyan kasi ikaw yun. We had better be real careful now to see that we take something that will make us right before God. Ayan. Ano sabi niya? Be real careful. Mag-ingat. Kasi nakatingin sa iyo ang Diyos. Amen. Kaya nga, mapapalad yung mga katulad ni Brother Chris, naalala ko tuloy yun. Si Brother Chris po ay kahit naka-wheelchair yun, makita mo ang noon, humahayo yun. Pumupunta yun sa prayer namin sa madaling araw.
Mga ilang ano yun, mahigit siyang kilometro yun. Brother Fernando. Mula doon sa bahay mangin, hanggang doon sa church, mahigit siyang kilometro siguro yun, tama? Naka-wheelchair, hinahabol ng mga aso, madaling araw, para lang makapag-pray. Amen. So yun, naka-wheelchair, nakakarating. Yung mga walang pilay, wala doon. Pero yung naka-wheelchair nandun. Kasi yun ang nature niya. At, ayan, naging bunga si Fernando. Sinira niya si Fernando. Sina Joel, Badong. Bunga ni Brother Christian. Naka-wheelchair. Amen? Kaya mapalad yung mga taong naakay ni Brother Chris. Amen. Na minahal si Chris. Ayan, kaya mahal na mahal ni Brother Fernando yun. Sinusunduin ni Brother Fernando. Pero paano yung hindi nagmahal sa kanya? Ano kaya yun sa paningin ng Diyos? Kasi ang mga nagmahal doon sa ginamit ni Lord, sa buhay mo, minahal mo yon, ang laking blessing mo nun. Kaya si Brother Fernando, blessing yan. Kasi minahal niya talaga yung kapatid niya. Hindi yan nakakalimot si Fernando na sunduin. Kasi alam ni Fernando na kung wala yun si Brother Chris, hindi siya na born again. Pati pamilya niya. Amen. So kaya nga tayo, tinitingnan ni Lord yung ano ang naging trato mo sa tao. O kay pastor, anong naging trato niyo sa akin? Na nagsikap, na ang laki ng sakripisyo. Ano naging trato? Salamat sa Diyos, magandang trato niyo, di ba? Okay. So we had better be real careful now to see that we take something that will make us right before God. Ayan. So then, what will we take with us? Ano ang pwede nating madala? We will take our character, brother. That is what we will take with us. Character lang ang madadala mo. Amen. So ang character mo pala ang magdadala sa iyo sa langit. Pero paano kung sira ang character mo sa mata ng Diyos? Paano ka makapasok nun? Kaya nga to third coming po ito, ngayon na natin iayos ng lubusan ang ating mga buhay. Sabi ko nga kay Brother Felix kanina, Brad, maging tapat ka sa Diyos. Kasi huling ano na ito, ng third coming na ito. Huling yugto na ito ng, kumbaga sa karera. Last lap na ito. Amen. What will we take with us? We will take our character. Nandiyan ba? Sana yun? We will take our character. Brother, that is what we will take with us. Yun lang ang madadala mo. Kaya, dahil iyan pala ang magdadala sa iyo sa langit, ayusin mo. Amen. Pag hindi mo na ayos yan, maiwan ka. O hindi po ako may sabi, propeta. Kasi kung hindi mo taglay ang tamang karakter, paano ka makapunta ron? Na iyan pala ang madadala lang natin. The Word creates a character. So ang nagmo-mold sa karakter natin, nagki-create ng karakter natin, gumagawa para maging maayos ang karakter natin, itong Word. Kung ito ay pumapasok sa iyo ng tama. Kung tinatanggap mo ang Word, magiging maayos ang karakter mo. Okay? The Word creates a character. We know that. Now, we look into His mirror and identify ourselves by some person in the bayan. Gusto mong makita ang tamang karakter? Puntahan mo ang mga Bible character. Katulad mo ba si Daniel? Ano si Daniel? 3 times a day nagpipray. So tingnan mo sila.
Kasi doon natin ibabase ang ating mga sarili sa kanilang mga karakter. Prayerful ka ba? Amen? Ano pa? Si David, worshipper. Kaya kahit na si David ay maraming kasalanan, pero sa mata ng Diyos, justified siya. Bakit? Bira mo 150 songs, bukod pa yan doon sa hindi nakarecord. Kasi si David, habang nagpapastol o inaawitan niya si Lord, marami siyang awit na hindi nakarecord sa Psalms. Yan po ang, kaya sinabi ng Bible na si David ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Kasi isa siyang worshiper. Okay? Sabi niya, the Word molds God's character to us. And anything that try to be mixed with that character breaks the mold. You can't mix creed with Word. You can't mix the world with the Word. So hindi natin ito pwedeng haluan. So kung ano lamang ang sinasabi ng Biblia, ang karakter na dapat nating lakaran, doon lang tayo. Mga kapatid. Okay, last. When men see you living like Him, when He sees your character, your conduct with the Word, just exactly like He was. The Word being manifested. Ito, lalo na po ngayon. Manifestation po ito, ngayon. Then men will see Jesus Christ. So, ano ibig sabihin dito ng prophet? Yung karakter mo, gawin mong si Lord, pattern. Amen? Hindi po tayo dapat na baka ang iniisip, dumadalo naman ako. Hindi po yan. Si Satanas andito. Mga kapatid, si Satanas hindi pa yun uma-absent. Sa lahat ng fellowship, andyan. So, hindi po yun ang basyan na pupunta ka ron. Ang basyan dito, nasa third coming ka. Number 1 yon. Third coming ang mo. At dahil nasa third coming ka, yung karakter mo nakaayos na. Amen? Okay? Then men will see Jesus Christ. They won't have to look around anywhere else. Say, what does His creed teach? What does that creed teach? They will know what God is when they see you. Malalaman, ano sabi niya? They will know what God is when they see you. So sa'yo, makikilala ang Diyos. Pero paano kung nagsisindi ka ng sigarilyo? Ay, iyan na ba si Lord ngayon? Umuusok na. O, ganito na pala si Lord, nagchichismisa na, Hindi po yan si Lord. Si Lord, tulad ng sabi ko, nagmamahalan po. Mahal niya ang kapatid. Amen? Mahaba po ito, kaya lang, masyado ng So, ang gusto ko lang dito mga kapatid, character. Nasa third coming na po tayo mga kapatid. At hindi po maganda kung yung pa ring dating buhay natin ang umiiral sa ating mga buhay. Amen. God bless.